po aksidente na bakit kaya ako walang gagawin ngayong araw, outing pa naman, mainit pa naman, masarap po mag-swimming. May gagawin po ang Lord sa buhay po natin. Amen. And ang purpose po ng simbahan, na tayo po ay makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. And salamat po sa lahat po ng sumuporta sa ating po activity ngayong araw, ang Hayo Tayo. No? It's a privilege for our church na ibahagi po ang salita ng Panginoon. And for our purpose, nakikinig po ako ng preaching ng Pastor Anthony Velasco. And isa sa mga nadinig ko po sa preaching niya, ito po yung sabi niya. If this church will stop sharing the sacred gospel of Jesus Christ, this is my heart. Let us close this beautiful church if we will not do the sharing of the gospel. Why? The church have lost its purpose. Wow. Ito po yung purpose natin. No? Iba't ibang ministry po yun nandito, but we are the body of Christ. No? May purpose po tayo to share the gospel outside. Naniniwala po ba kayo? Handa na po ba ay lahat? May devotion po muna tayo. Mamaya na po tayo lalabas. No? Magpapainit pa po tayo kasi mamaya po, mataas-taas na po yung init. No? And sabi po sa Matthew 28:19-20, sabi po dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Let's pray for the presence of the Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Lord, we come to your presence, Panginoon, with a humble heart, Panginoon. We want to submit to your presence. We want to submit to your word, Panginoon, O God. Today, Panginoon, Lord God, balutan mo kami ng iyong salita, ng iyong presensya, Panginoon. Ikaw po yung mataas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw yung dakilain namin, Panginoon. Sa bawat tapang na gagawin namin ngayong araw, Panginoon, ikaw yung itataas, ikaw yung banner namin, Panginoon, O God. Lord, anoint us today, Panginoon, O God. Lord, dwell in us today, Panginoon, Lord God. Because we want to do more for your name, Panginoon. And this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ito po ay devotion. Maiksi lang po ito, mga alas 10 tapos na po tayo. Maiksi lang po tayo. And sabi po dito, therefore, go and make disciples of all nations. Alam niyo po, kung babasahin niyo po, kung may Bible kayo dyan, or internet Bible, nakatabi po ng Facebook nyo. Pag lilipat po kayo sa 18, sabi doon, all the authority has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Kaya po napaka-powerful po ng mensahe ng Panginoon sa ating araw. Sa araw na ito. And sabi po dito, go. No? And alam naman natin po, go, it's inuutusan po tayo. No? And for me, when we say go, or pag na-encounter ko po itong verse na to, ito lang po yun, beyond the church walls. Outside. Sa eskwelahan po natin, sa opisina po natin, sa streets, sa palengke, at kung saan naman po dinadala ng paa mo, yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, go. Go and make disciples of all nations. No? And sa atin, para hindi na po tayo lumipat pa ng ibang meaning, pero for me, it is a hayo, or G in the city. Ito po isang activity ng ating simbahan. Actually, dito po sa ating church, every Saturday po may humahayo po dito. And yung mga kabataan po natin, every Sunday may humahayo din po, no? Because we want to do it, Lord. We want to do it na maging lifestyle po ng mga kabataan sa ating simbahan, no? Kaya po tayo itinutulak po natin, ipinupush po natin na tayo po ay humahayo. Kaya every Saturday, andito po ang mga leader ng simbahan para po tayo magbahagi po ng salita ng Panginoon. So hindi po yun nawawala, yung po 7 a.m. to 10 a.m. tayo po yahayo, tayo po ay mag-evangelize. Why? Bakit nga ba ini-encourage po ng Panginoon na tayo po ay mag-evangelize? Bakit po ini-encourage ng Panginoon na tayo po ay lumabas sa simbahan? Tayo po ay beyond the church wall. Bakit po tayo ini-encourage ng Panginoon? Siguro po, for me, we need to hear the cry of the lost. Wow.
Alam niyo po dati, nung sinisigaw ng outreach yung outside is beautiful. To be honest, hindi ko siya mag-gets before. Sabi ko, paano outside is beautiful eh? Sa simbahan, sa loob ng simbahan, naka-aircon kami. Sa loob ng simbahan, ayos yung kukuha na. Pero I realize, no, when you hear the cry of the lost, hindi po talaga yung boses sa pakalapitan mo mamaya yung tao, paiyakin mo, kasi gusto mo marinig. When we say, hear the cry of the lost, simple lang po yun. Nakikita mo yung dati mong buhay sa kanila. Nakikita mo yung pinagdaanan mo before, na wala kang relationship sa Lord. Nakikita mo yung sitwasyon ng kabataan, nakikita mo yung sitwasyon ng pamilya, nakikita mo yung bedridden sa loob ng bahay. No, pag tayo po ay nagmi-mission, pag pinupuntahan po namin yung mga bahay, bihira, hindi na nakakapunta po dito yung beneficiary. Kasi andun po sa bahay pupuntahan. That is hearing the cry of the lost. Gusto ng Panginoon ma-experience po natin, makita natin, ma-observe natin, ano ba yung kahalagahan ng evangelism? Ano ba yung kahalagahan na makikita mo yung mga tao sa labas? Wow! Konting ano lang, kung babalikan mo yung buhay mo dati, marami kang makikita pong ganun sa labas. At kung pagdadamot mo yan ngayong araw, sayang. Sayang mo. When you go outside, makikita mo doon, pambihira. Lahat ng parke, may magjojowa, hindi na naubusan. Mag-aaway. Yung bad words, normal na lang po. Pambihira, sakit na po sa tenga. And we need to hear the cry of the lost. Sana marinig mo yun. Sana madama mo yun. Sana ma-feel po natin yun ngayong araw. Kasi sila po yung gustong bahagian ng Panginoon ngayong araw po. Sila po yung gustong abutin ng Panginoon ngayong araw. Sila po yung gusto ng Panginoon na makakilala, magkaroon ng relasyon. And God wants us to become a bridge. Ayaw po yung magiging bridge ng Panginoon para dalhin yung pag-asa, dalhin yung kalayaan, dalhin yung salvation outside. Sana marinig mo to later. Sana makita mo to ng dalawang mata mo, ma-feel ng puso mo, maisip mo na, wow, kaya pala ako kundi kami sa loob. Kasi hindi pala ako lumalabas. Hindi pala ako lumalabas. And what next? Wow, answer the call. And kung papansinin mo doon, napakalinaw na sinabi mo ng Panginoon, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sana naririnig mo pa yung pagkakatawag sa'yo ng Lord. You are chosen. Wow. You are called by the Lord. Yung tawagin ka ng nanay mo, talagang parang bibinggo na tayo eh, no? Pero pag tinawag ka po ng Lord, wow, napaka-sweet po nun. Pag narinig mo po yung boses ng Lord, and today, gustong iparinig sa'yo ng Lord kung paano ka niya gagamitin ngayong araw. Amen. Tama po ba? You're not here hindi dahil kailangan ni Kuya Pinang 100 na kailangan ni Kuya Pinang 100 na volunteers para magbibigay ng 10,000 tracts. It's a recall for us. Nagagawa mo pa ba yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Nagagawa mo pa ba sa eskwelahan mo? Nang binigyan ka ng Lord ng trabaho kasi umiiyak ka, nanghihingi ka, ngayong may work ka na, ibahagi mo po ba sa work yung pag-ibig ng Diyos? Naibahagi mo pa po ba dun sa kapitbahay nyo na yung pagwawalis na nilalagay dun sa bakod nyo? Naibahagi mo pa ba? Yung kapitbahay mo na ang lakas-lakas ng video okay hanggang 11, naibahagi mo pa ba? Minsan umaabot pa po sila ng 1 a.m. Sana mabahagian po natin ang salita ng Panginoon. Ano po? Sana naririnig mo
yung conviction ng Lord sa'yo na, anak, gusto ko kitang gamitin. Pwede ba? Pwede ba ngayong araw magpagamit tayo sa Panginoon? Amen. Pwede ba po ba ngayong araw i-embrace natin yung calling natin sa Lord? Pwede ba ngayong araw italas natin yung banner natin sa Lord? Wow, wala na akong amen. Amen. Amen po. And next, what is next? Madali lang po ito. Yearn for the lost. Mahirap pong aralin ng yearn. No, a deep passion. Wow. Deep passion. Nagdurugo yung puso. Wow. Nagdurugo yung puso natin. Pag nakikita ka ng hindi nakakakilala sa Lord. Wow, Lord. Ang sakit naman nun. Ang sakit naman nun. Sana pag may nakakita ka, nakaka-encounter ka, nang hindi pa nabuo yung relasyon niya sa Lord. Wow, Lord. I need to do more for your name. I need to do more for the lost. No? I need to do more for my family. Wow. Deep passion. May passion ka pa ba? Deep passion for the lost. Hindi mo lang sila basta na-observe, magkaiba po yun. Kanina, hear the cry of the lost. Nakita mo, na-observe mo, wow, na-feel mo, pero this time, wow, hindi ka na mapigilan. Ibabahagi ko na to Lord, ibibigay ko na to Lord, isi-share ko na to Lord. Bakit? Alam ko po may mga bago dito. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula magbabahagi ng tracks. Alam ko natatakot ka pa rin, nanginginig pa rin po yung tuhod natin. Alam ko may doubt ka pa rin. Alam mo po, saan ba tayo huhugot? Kung ikaw ay pinagaling ng Lord, kung ikaw ay binigyan ng miracle ng Lord, binless ka ng Lord, pinalaya ka ng Lord, binigyan ka ng maayos ng buhay ng Panginoon, yun na yung pinakahuhugutan ng tapang mo. Doon ka na huhugot ng tapang. Doon ka na magsisimula, doon ka na hahakbang, doon ka na lalabas, doon ka na mamamahagi. Kasi naranasan mo yung goodness of the Lord. Naranasan ko yung Lord eh. Naranasan ko yung pagmamahal mo. And ayoko na mabulok to sa buhay ko at ibabahagi ko po ito. Doon ka na huhugot. Kung paano ka pinalaya, paano ka binigyan ng liwanag doon nasa dilim ka. Wow, doon tayo huhugot. Sayang naman. Sayang naman yung kalayaan. Sayang naman yung miracle ng Lord. Sayang yung testimony mo. Sayang yung pagmamahal na pinaranas sa atin ng Lord kung hindi po natin ibabahagi sa labas. Wow! And the Lord, ano ba yung isa sa mga dahilan pa ng Lord? Kung bakit gusto niya tayong lumabas. No? Offer God's love. Huwag mo yung ipagdadamot. Why? It transforms people. Nakakabago ng buhay, nakakapagbigay ng kaligtasan, nakakapagpagaling. Wow! Yun yung ibibigay mo eh. Alam mo, ibibigay mo yung pagmamahal ng Lord. Yung pagkatiwalaan mo sa pagmamahal ng Lord, wow, thank you Lord. Pinagkatiwalaan niyo ako dito. And now, we want them to experience the same blessing, favor, salvation na binigay sa atin at pinagkatiwala po sa atin ng Lord. And now I have here, Jesus died to give you life tracks. Ngayon lang po ba ito nakita? Hindi, syempre nakita na natin to. And ito pong tracks na to, it's not an ordinary piece of tracks. Hindi po to basta papel ha. When you give it to the people, it can transform their mindset. It reminds them na mahal sila ng Diyos at namatay ang Diyos para sa kanila.
para sa atin at para sa mundo. And salamat po sa mga nagtulong-tulong na mga workers para dikitan yung mga luma natin trucks. Maraming salamat po. And now, ipapamahagi na po natin lahat yung sa labas. Bakit po? Gaya ng sinabi ko kanina, 10,000 trucks yung target natin maibigay sa labas. And kung pupunta yung 10,000 souls dito, wow Lord, magandang challenge po sa ating simbahan. Kung pupunta yung 5,000, 2,000, 3,000, wow Lord, praise the Lord. Wow, may bago na naman po kaming iiiyak at iluluhod sa pangalan ko. Pero this time, our purpose is not only hitting this. Ito po ay maging passion mo. Sana ma-inspire ka ngayong araw na magbigay ng drugs kahit nasan ka. Huwag mo nang hintayin yung granhayo. Huwag mo nang hintayin kung kailan kami papatawag ulit para dito. Huwag na huwag niyong hahayaan na yung makukuha mong drugs mamaya ay hindi mauubos. Bakit? One drugs is one soul. Wow. One drugs is one soul. So kung lalagay mo lang yun sa wallet mo, sayang naman yung isang kaluluwa. Sayang naman po yung isang kaluluwa. So mamaya bibigyan po tayo ng tracts, may address po yan, i-promote po natin ang simbahan, i-promote po natin ang services, i-promote ang bawat ministry, because we want to help them na magkaroon ng relationship sa Lord. So one tract, one soul. Tandaan niyo po yun. Yung pagpamimigay mo is not an ordinary piece of paper. It's extraordinary. Why? Ito lang yung papel na meron ka ngayon na pwede mag-transform ng buhay. Amen. Matatapos na po ako. Pero ano po yung next? Sabi dito, humayo kayo and make disciple. And for me, this is RRL, sino yung college dito? Sino review of related literature daw? So what is RRL? This is reproduce. Bakit po make disciple? Sabi ko, nag-i-invite po ako ng mga ates, kuyas, and titos po natin. Sabi, nakalagay dun sa promotion nyo, young and youth lang kasi. Alam niyo po kung bakit po inimbitahan po kayo to join this. Because I want you to make an impact for the next generation. We want to reproduce more leaders. We want to raise more leaders. We want to lead this generation to go and make disciples of all nations. Kaya kapunan dito, kasi i-demonstrate po natin yung kahalagahan, yung significance ng pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Kaya po ako'y lumalapit sa puso ng mga titos, titas, kuyas, and ate natin. Let's make champion young evangelists for Jesus. Wow. Pagtagumpayin natin yung next na henerasyon. Tulungan po natin maging lifestyle nila ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Why? Because they are the next in line. That word will reflect into your heart. Who will be the next evangelist? If we did not demonstrate how to give tracts, how to evangelize, paano maging matapang, paano kumakbang. Kaya po this year, we have 2 batches of ASP, Emention Training. No, June and July, meron po tayong training. And we prepare for it. No? And gusto mo matuto kung paano magbahagi, mag-evangelize sa labas. Lapit lang po kayo kay Ate Arlene. Kasi pag dito, nasa taas pa po ako, mamaya na po ako lapitan. Pag nasa babuan na po ako. And ito po yung aking puso. Ito po yung sinisigaw ng aking puso. Na magtagumpay yung mga kabataan pagdating sa evangelism. You are called and chosen by the Lord. Tulungan po natin ang simbahan to raise a leader, to reproduce, and lead. Wow. And salamat po sa lahat at salamat po sa gloria ng Panginoon ngayong umaga.
And later, we will go beyond the church wall and share the gospel of the one and true and living God. Amen po ba doon?